Mga awit 66, 1 at 2. Magkaingay kayong may kagalakan sa Diyos buong lupa. Awitin ninyo ang kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Paluwalhatiin ninyo ang pagpupuri sa kanya. Tayo po ay magpatuloy sa pagmuni-muni sa harapan ng ating Panginoon. Tayo ay manalangin. Aming Diyos, Panginoon, purihin ka. Malapit po kami sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos na aming nakilala at pinagtitiwalaan, Panginoon, sa aming mga buhay. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na tinatawagan po namin at tunay na sa buhay naming ito ay wala kaming magagawa kung wala ka sa aming mga buhay. Panginoon, sumasamba po kami sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, lumalapit po kami sa iyo at ang lahat ng aming tinatangkilik, lahat ng aming tinanggap, lahat ng mga pangyayari sa buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon, pinagpapasalamat po namin ito sa iyo. Marami pong salamat. Ama, lumalapit po kami sa iyo. Patawad, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala, sa anumang mga kadahilanan, ang iyong mga anak ay nagkamali, nagkasala. Sa kabila na kami, na iyong mga anak, ay pinagbilinan mo ng iyong mga salita, nang naisin mo kami ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Subalit, kami nagkasala pa rin, Panginoon. Subalit, salamat na nga lang at meron ka namang pangako sa amin na kung sa panahon na kami ay nagkamalit nagkasala, ipahayag lamang namin ang mga ito at nakakasiguro kami na pinatawad mo kami sapagkat ang sabi mo nga, sapat na yung kamatayan mo doon sa cross para kami ay iyong patawarin. Marami pong salamat, Panginoon. Ama, patuloy po kaming lumalapit po sa iyo, Panginoon. Patuloy ang aming dalangin sa aming bansa. Panginoon, marami ang naghihirap, nagugutom, walang trabaho, kulang sa maraming pagkakataon ng kanilang mga buhay ay nandoon ang kabalisaanan, pag-aalala. Panginoon, hayaan mo na ikaw ang kumatagpo, Panginoon, sa mga taong nanghihina, sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Ikaw ang pag-asa, Panginoon. Kaya nawa sa kanilang mga buhay ay lumapit sila sa iyo, Panginoon. Tanggapin kanila, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Magtiwala sila sa iyo, Ama. Panginoon, hayaan mo na pakaingatan mo ang lahat sa panahong ito ay huwag mahawa, huwag magkasakit, Panginoon. Tinataas po namin yan sa iyo. At yung iba naman na may mga karamdaman, Panginoon, tingnan mo sila, hipuin mo sila, at pagalingin, Panginoon, sa kanilang mga karamdaman. Panginoon, patuloy din naming dalangin ang pagsasagawa ng vaccine, Panginoon. Ama, marami din ang natatakot, nandoon din yung pag-aalala, paano ba ito? Subalit, hayaan mo na ikaw ang Diyos na magturo sa kanila na ang vaccine na ito ang kanilang kailangan.
Kaya ito po'y tinataas po namin sa iyo at nawa sa tulong ng aming Pangulo, maisagawa niya ng maayos ang bagay na ito. Basbasan mo, pagpalain mo ang kanyang gobyerno. Patuloy ang aming dalangin, patuloy namin dalangin ang aming iglesia, ang mga generales, obispo, ang direktoryo, ang lahat ng mga pastor, ang lahat ng kanilang mga sambahayan. Panginoon, ikaw ang kumatagpo. Ang pagpapala mo, ang biyaya mo, Panginoon, ang patuloy na maranasan, Panginoon. Panginoon, patuloy naming dalangin ang aming iglesia, ang bawat sambahayan, ang mga magulang, ang maliliit na bata, naway ang iyong mga anak ang maging instrumento kung papaano ang iyong mga anak, Panginoon, ay patuloy na maipahayag, Panginoon, ang iyong salita. Panginoon, kung papaano yung pag-ibig mo na ipinakita at naranasan ng iyong mga anak, ang pag-ibig na mga ring ito, Ama, ang magdulot sa amin at magkaroon kami ng pasanin, Panginoon, kung paano ito maipapahayag, Ama. Panginoon, pagpalain mo ang bawat sambahayan, hipuin mo at pagalingin ang lahat naman ng may mga karamdaman, Panginoon. Panginoon, samahan mo kami sa aming pananambahan, ang iyong mensahe, gamitin mo ang iyong anak na magbibigay ng iyong banal na mensahe. Maraming pong salamat, Ama. Ang lahat na ito yung amin dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Kapanatagang maligaya ang idinulot ng ating Ama sa kaluluwang nagkasala na nahahanda sa parusa. Ako'y awit kabitaraw sa pagpupuring walang humpay at ang kay Jesus na pangalan. Purihin natin walang hanggan. Wagas na handog ng pagsuko, wagas na samo na may pagsuyo, wagas na labi, 10 puso, ang ihandog kong pangako. Ako'y awit kabitaraw sa pagpupuring walang humpay at ang kay Jesus na pangalan. Purihin natin walang hanggan. Wagas na bunga ng pag-ibig sa Diyos at tao'y isusulit upang malayo sa panganib at sabitin ko yang langit. Ako'y awit kabitaraw sa pagpupuring walang humpay at ang kay Jesus na pangalan. Purihin natin walang hanggan. Tayo po ay dumako sa tugunang pagbasa, matatagpuan sa Isaiah 2:2-5. At mangyayari sa mga huling araw na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok. At maraming bayan ay magsisiyaon at magsasabi, halina kayo,
at tayo'y magsiahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob. At siya ay hahatol sa gitna ng mga bansa at sasaway sa maraming tao, at kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod, at ang kanilang mga sibat ay magiging mga karit. Tayo pong lahat, ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa o mga ngaral paman sila ng mga kikipagdigmaan. O sambahayan ni Jacob, hali kayo at tayo'y magsilakad sa liwanag ng Panginoon. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Hesukristo na anak na buktong niya, Panginoon natin, nasa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Berheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay muling umawit at magpuri sa ating Panginoon. Napakaligaya, walang katulad ang nadarama sa pagsamba sa inyo, Panginoon. Napakaligaya, walang katulad ang nadarama sa pagsamba sa inyo, Panginoon. Aawit sa inyo, magpupuri sa inyo, ibibigay ang buong puso. Lubos ang biyaya, sapat ang pagpapala sa lahat ng lumalapit sa inyo, Panginoon. Aawit sa inyo, magpupuri sa inyo, ibibigay ang buong puso. Sa inyo, magpupuri sa inyo, ibibigay ang buong puso. Aawit sa inyo, magpupuri sa inyo, ibibigay ang buong puso. Sa inyo, magpupuri sa inyo, ibibigay ang buong puso. Ibibigay
Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon. Salamat. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aming dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa aking. Salamat, Panginoon. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat.
Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tunay na nakakatuwa at nakakagalak na muli tayong magsasama-sama ngayong umagang ito sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Tunay na ihanda natin ang ating mga puso at pag-iisip at tunay na nandoon ang banal na presensya sa atin ng ating Panginoon habang tayo'y nakikinig, nag-aaral, at tunay na itong mga salita niyang ito ngayong umagang ito ay matimo sa ating mga puso't pag-iisip at ito'y maging gabay at aral natin sa ating pamumuhay. Ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito ay alam na alam ng bawat isa sa atin at lagi nating itong napapag-aralan at napapakinggan. The Temptation of Jesus. At ito po ay matatagpuan natin sa Lucas chapter 4 verses 1 to 13. At ang ating theme verse o palatuunan ng ating pag-aaral ay matatagpuan natin sa Luke 4 verse 12. Ang sabi po dito, "Do not put the Lord your God to the test." Subalit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Kapag tayo ay naninirahan dito sa sanglibutang ito, ay tunay na makaka-encounter tayo ng maraming temptation, maraming tukso sa buhay ng bawat isa sa atin. And Jesus Christ is our great example and teacher when it comes to resisting temptation. Siya ang ating halimbawa at nagtuturo sa atin kung paano ba natin labanan kapag nandyan na ang tukso sa ating buhay. He was tempted in all things as we are, yet without sin. Sabi nga po sa Hebrews 4:15, ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi siya nagkasala. At alam ko na bagamat familiar sa atin itong istoryang ito, ay ating pag-aralan muli sapagkat nandoon at makikita natin ang mga bagong lessons na matututunan natin. Ang tagumpay ng ating Panginoong Hesus laban kay Satan ay ipinapakita na siya ang karapat-dapat at tunay na anak ng Diyos. At itinuturo sa atin kung paano magtagumpay laban sa mga tukso. Jesus' victory over Satan shows him to be the righteous Son of God. Siya po talaga ang tunay at karapat-dapat na tawaging anak ng Diyos. At itinuturo sa atin kung paano magtagumpay laban sa mga tukso. Sa umaga pong ito ay meron po lang tayong 3 bagay o 3 lessons na pag-aaralan. Unang-una pong lesson, dapat tayong maging marunong sa mga pamamaraan at panlilinglang ni Satan. Dapat tayong maging marunong, dapat alamin natin ano ba itong mga pamamaraan na to. It is clear that Jesus believed in, and the Bible teaches the reality of a personal evil. Spirit called Satan, or adversary, or the devil, slanderer, or accuser. Huwag tayong maging
ignorante o walang kinalaman sa mga pamamaraang ito at panliling lang ito ni Satan. At sabi nga po sa Corinthians 2, 2:11, upang hindi tayo malamangan ni Satanas sapagkat hindi lingid sa atin ang kanyang mga pamamaraan. So, dito sa istoryang ito, sa anong tinukso ni Satan ang ating Panginoong Hesukristo doon sa disyerto, may itinuro sa ating apat na mga pamamaraan o panliling lang na ginagawa ni Satan. At ito ay ginawa rin niya sa ating Panginoong Hesus. Ating pong isa-isahin. Ang unang-una pong pamamaraan, pinag-aaralan niya ang kahinaan ng tao. Lahat po ng kahinaan ng bawat isa sa atin, pinag-aaralan niyan ni Satan. At tinutukso niya tayo kapag tayo ay talagang dapat ng tuksuhin o yung nandun na yung opportune moment. Satan hits at the opportune moment. At makikita natin, ano ba itong mga moment na to na dumarating sa atin? Nararamdaman natin na tayo ay tinutukso ni Satan at ganun din ang ating Panginoon. It was precisely when Jesus became hungry, nagutom po ang ating Panginoon, that the devil appeared with this temptation to turn the stone to bread. Naramdaman to pinag-aaralan ni Satan Naramdaman niya na nagugutom ang ating Panginoong Hesukristo sapagkat siya'y tao lamang. At basahin po natin ang istorya niyan sa Luke chapter 4 verses 2 to 4. At sa loob ng 40 araw ay tinukso siya ng dyablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahong iyon, kaya't siya ay nagutom. Sinabi sa kanya ng dyablo, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang batong ito. Ngunit sinagot ito ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Inabangan po yan. Alam niyo po, pinag-aaralan po ni Satan yan. 40 days and 40 nights, nandun at nagfa-fasting ang ating Panginoon. Alam niya, nagutom na ang ating Panginoon. Kaya yung moment na yon, ay tinuksyon niya to. Satan hit Jesus with this temptation at the precise moment that Jesus was hungry. He always works like that. Tayo ay tinutukso at nakakadama ng pagtukso ni Satan kapag tayo'y nanghihina, kapag tayo'y matamlay. At he bides his time until we are vulnerable. And then he moves in with this subtle suggestion of evil. Nararamdaman po yan ni Satan. At na alam niya kung paano siya papasok doon sa mahina na ang mga tao, mahina tayo, doon siya papasok. Yun po ang unang-unang pamamaraan. Satan hits at the opportune moment. Pinag-aaralan niya ang kahinaan ng tao. Ang pangalawa po, pinaghahalo ni Satan ang katotohanan at kamalian para makapaglinlang. Yung katotohanan at kamalian, pinaghahalo niya parang nililito niya ang mga tao para makapaglinlang. At ganyan din ang ginawa niya sa ating Panginoong Hesukristo. In Luke's second temptation, Satan somehow shows Jesus all the kingdoms of the world in a moment of time. Tingnan po natin doon sa second temptation, ano po ang ginawa ni Satan. Sa Luke 4, verses 5 to 8, dinala siya ng dyablo sa isang mataas na lugar.
at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng daigdig. Sinabi ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga ito. Ipinagkaloob ang lahat ng ito sa akin at maaari kong ibigay kung kanino ko gusto. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyo ang lahat ng ito. Sinagot siya ni Jesus. Nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Satan's offer, like all his offers, was a mix of bag of truth and error. At makikita natin, Satan's authority is at best delegated lang po yan at temporary. The Bible is clear, as Jesus answered, that God alone is to be worshipped and served. Pero nakita po natin, but Satan mixes up the truth of his authority with the error of worshiping him. Tingnan po natin sa Daniel 4:17b. Ano po ba ang sinasabi dito sa Daniel 4:17b? Ang buong daigdig ay sakop ng kataas-taasang Diyos. Maari niyang gawing hari ang sino mang nais niya kahit na ang pinakaabang tao. Ang buong daigdig ay sakop ng kataas-taasang Diyos. Ang pangatlo pong panlilinglang at pamamaraan ni Satan, lagi niyang ipinapangako ang kasiyahan. Sa lahat ng mga tukso niya, lagi niyang ipinapangako ang kasiyahan. Pero di niya sinasabi ang hindi maiiwasang sakit at kapahamakan na maidudulot nito. Akala mo, laging sinasabi niya, napakaganda ng mangyayari, ganito. Pero yung kapahamakan at sakit ay hindi niya sinasabi yung magdudulot nito. Like a clever salesman, nagbebenta si Satan ng mga wares niya na sa tingin naman na nakikita ng mga tao na maaayos. Pero hindi niya sinasabi ang price tag. He always shows the pleasure of sin, which are real, but he doesn't mention the stiff consequences that inevitably will follow. Kapag makikita po natin, he dangles before you the good feelings of taking drugs or getting drunk. Yun ang ginagawa ng mga kabarkada mo, yung mga kaibigan mo, sumama ka na. Sandali lang naman yan. Magiging high ka pag nag-ano ka ng drugs o magiging lasing ka. Yung magiging okay ka sa mga kasamahan mo at sa mga kaibigan mo o mga barkada mo. But he hides, tinatago niya, but he hides the ruined lives of the drug addicts or drunkard on the streets. And of course, he never sets before you the eternal wrath of God. At ang pang-apat po at ang panghuli na pamamaraan na ginagawa ni Satan para siya makapaglinlang. Satan tries to get us to meet legitimate needs or goals in illegitimate ways. Ganyan po yung tatlong bagay na ginawa ni Satan sa ating Panginoong Jesucristo nung tuksuhin siya. Tuksuhin ang ating Panginoon doon sa disyerto. Unang-una po makikita natin, hunger is a legitimate need. Lahat po tayo nagugutom. Pati nga po ang ating Panginoong Hesus nagutom eh. Hunger is a legitimate need. But for Jesus to use His power independently of the Father to meet His need would have been wrong.
nandoon po at papasok ang kamalian. Being Lord of all kingdoms of this earth was a legitimate goal for Jesus as the Son of God. But bowing before Satan to achieve that goal was wrong. At ang pangatlo po na pagtukso sa ating Panginoon, throwing himself off the pinnacle of the temple and trusting God to spare him from injury sounds like a great display of faith. Pag tumalon siya, sabi ni Satan, sasaluhin ka naman ng mga anghel ng Diyos. Sounds like a great display of faith, which is a good thing. But actually, it would have been presumption, which is sin. Makikita po natin, mga kapatid at mga magulang, Satan's goal in all three temptations was to get Jesus to act independently of the Father rather than to submit to the will of God. Ganyan-ganyan po ginagawa sa bawat isa sa atin. Hindi mo na kailangan ng antayin ng ating Panginoon. Hindi mo na kailangan antayin ang will niya o kagustuhan o kalooban niya sa iyo. Matagal yon. Kailangan umaksyon ka na. Umaksyon ka na para makuha mo kung ano yung mga plano mo sa buhay. Huwag mo nang intayin ang sagot sa iyo ng Diyos sapagkat nandoon at matagal yon. Iyon ang laging binubulong sa atin. Yun ang isang pamamaraan ni Satan. Huwag mo nang intayin ang perfect time ng Panginoon. At nandoon, umaksyon ka na para matupad na. Nandoon at binibigyan tayo, naiinip ang bawat isa. Ganon din ang ginawa niya sa ating Panginoon. But the Bible is clear that anything we do apart from faith and obedience is sin. Sabi nga po sa Romans 14:22-23, ikaw at ang Diyos lamang ang dapat makaalam ng iyong paniniwala tungkol sa mga bagay na ito. Pinagpapala ang taong hindi sinusumbatan ng kanyang budhi kapag ginagawa niya ang mga bagay na pinaniniwalaan niyang tama. Ngunit ang sino mang kumakain sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay nagkakasala, sapagkat hindi siya nagiging tapat sa kanyang paniniwala. Ang paggawa ng anumang mga nalabag sa sariling paniniwala ay kasalanan. So nandun po yung apat na pamamaraan ni Satan kung paano tayo tuksuhin at alam ng bawat isa sa atin na unang-una, Satan hits at the opportune moment at pinag-aaralan niya ang kahinaan ng tao. Ang pangalawa po, pinaghahalo ni Satan ang katotohanan at kamalian para makapaglinlang. Ang pangatlo, lagi niyang ipinapangako ang kasiyahan pero di niya sinasabi ang hindi maiiwasang sakit at kapahamakan na maidudulot nito. At ang pang-apat, Satan tries to get us to meet legitimate needs or goals in illegitimate ways. So ano po ba ang pangalawa? Yun po yung mga pamamaraan. Ano po ba ang lessons na ating pinag-aaralan? Ang unang-una po, dapat tayong maging marunong sa mga pamamaraan at panlilinlang ni Satan. At pangalawa po, dapat tayong manampalataya sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. We must bow before the superiority of the Son of God. Yan po ang pangalawang lesson na ating pag-aaralan. Mapapansin mo natin at Jesus' baptism, the Father proclaimed, "You are my beloved Son, in you
I'm well pleased. At makikita po natin dito, our text shows why Jesus was blessed, well pleasing to the Father. Tingnan po natin ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo. He always lived to do the Father's will. Sabi nga po sa John 5:30, wala akong magagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang Panginoong Hesukristo na nagsabi nito. At ang pangalawa, we also see Jesus living in total dependence on the Holy Spirit. At ito, sa pinag-aaralan natin ngayong umagang ito, makikita natin sa Luke 4:1, mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. So, puspos siya ng Espiritu Santo bago siya tuksuhin ni Satan doon sa disyerto. Bago siya pumunta sa disyerto for 40 days and 40 nights. Puspos siya ng Espiritu Santo. We must be wise to the schemes of Satan. And we must bow before the superiority of the Son of God. Ang pangatlo po, we must be armed with God's strategies for the saints. Pag-aralan po natin itong pangatlong bagay na to, napakahalaga po sa atin. Ano po ba itong mga strategies na to for overcoming temptation? Jesus shows us 5 strategies for overcoming temptation. Unang-una po, ano po ba ang ginagawa ng ating Panginoon para ma-overcome niya ang mga temptations na to? Unang-una po, be much alone with God. Jesus would get away from the crowds and even from the disciples to spend time alone with the Father. At makikita po natin yan sa Luke chapter 5:16. Ngunit si Jesus naman ay pumupunta sa mga ilang na lugar upang manalangin. Hindi lang itong isang beses. Halos nung pinapag-aralan natin ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo nung siya'y nabubuhay dito sa mundong ito. Ganyan po ang laging ginagawa niya. Umaalis siya sa mga tao, sa madiding crowd, sa kanyang mga disciples. Umaakyat siya ng bundok, pumupunta siya sa mga lugar na siya ay makakapanalangin at siya ay makakapag-isa sa kanyang Ama. Time alone with God does not prevent temptation, but it will strengthen us to overcome it. If you are consistently in God's Word and in prayer, yung daily devotion natin, at lagi tayong nananalangin, pray without ceasing, you will be forewarned and forearmed for standing against the schemes of the devil. Be much alone with God. Ang pangalawa po, be prepared to be tempted, especially after victory. Jesus was tempted immediately following his baptism, when the Father affirmed him from heaven and the Holy Spirit descended on him as a dove. Pagkatapos po nun, nandun agad ang temptation ni Satan. We must walk with God every day and be especially on guard after a time of spiritual victory. Ang pangatlo po, be filled with the Holy Spirit. Pangatlo po, be filled with the Holy Spirit. Jesus was full of the Holy Spirit and led by the Spirit when he was tempted. Feeling of the Holy Spirit will not insulate you from temptation. But if you walk in the Spirit, you will not carry out the desires of the flesh. Sabi nga po sa Galatians 5:16, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu
at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. So yun po ang pangatlo. Ang pang-apat po, be armed with the scripture. Mapapansin po natin, each time Satan attacked, Jesus answered with the scripture, specifically with quotations from Deuteronomy. To use scripture as Jesus did, we must commit it to memory. Napakahalaga po niya. Talagang dapat memorize natin ang kanyang mga scriptures. We will not always have a Bible and concordance with us when we are tempted, but God will bring to our mind appropriate scripture to ward off the enemy's attacks. Mismong ang ating Panginoong Hesukristo ang magbibigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo na nasa atin, kung ano ang dapat nating ipanlaban sa mga tukso ni Satan. Dapat tayo beware din tayo, careful din tayo sapagkat Satan can also quote the Bible for his own purposes. At yan nakikita natin doon sa pinag-aaralan natin. Miskas siya, nag-quote din ng mga verses sa Bible. At ang panghuli po, be ready for further attacks. If we put on the full armor of God, we can stand firm in the evil day. But we can't relax our guard until we are face to face with our Lord Jesus. Sa ating pong pinag-aralan, ngayon pong araw na to, Jesus overcome the enemy. Tinalo ng ating Panginoon at hindi siya nagkasala kailanman noong tuksoin siya ni Satan. He has overcome the enemy. And if we depend on Him, we can resist temptation. Mga kapatid at mga magulang, ang tagumpay ng ating Panginoong Hesus mula sa mga tukso ni Satan ay nagpapatunay na siya ang tunay na anak ng Diyos, na siya lamang ang tanging makakapagligtas sa lahat ng tumatawag at nananampalataya sa Kanya. Kung tayo'y nagtitiwala sa Kanya bilang ating tagapagligtas at lumalakad sa Kanyang kalakasan araw-araw, ay siguradong mapagtatagumpayan din natin ang mga tukso sa ating buhay. Tunay mga kapatid at mga magulang, napakaganda po ng pag-aaral natin ngayong umagang ito. Ang kailangan lang ang ating Panginoong Hesukristo, ang banal na Espiritu Santo, ang laging ipamuhay natin, laging nasa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo po ay tumayo at tayo manalangin. Panginoon, maraming pong salamat, Panginoon, sa mensahe niyo po sa amin ngayon pong umagang ito. Maraming pong salamat sa itinuro niyo po sa amin para namin ma-overcome ang mga tukso na dumarating sa aming mga buhay. Maraming po rin salamat sapagkat ipinakita mo po rin sa pamamagitan ng aming mga pag-aaral kung ano po ang mga pamamaraan at panlilinlang na ginagawa ni Satan sa buhay ng bawat isa. At tunay na samahan mo po kami, pangunahan at pangalagaan na lagi kaming maging on guard sa mga pamamaraang ito, mga schemes na to, mga panlilinlang na to na ginagawa sa bawat isa sa amin. At iisang bagay lang ang aming dapat gawin. Patuloy kaming sumunod sa lahat ng ipinag-uutos, kalooban mo sa bawat isa sa amin. At tunay na patuloy kaming manampalataya at sumunod sa lahat ng mga kagustuhan.
sa aming mga daily devotions at panalangin, pag-aaral ng iyong mga mas banal na salita, na patuloy ka pong mangusap sa puso at isipan ng bawat isa sa amin. At kung kami ay kasama mo, kung kami ay ikaw ang lagi naming kasama at kapiling sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, ay nandoon at alam namin na magtatagumpay kami laban sa mga tukso, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Ang lahat pong ito'y patuloy naming inilalapit, dinudulog at nadalangin sa makapangyarihan at mapagmahal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ngayon at magpakailanman. Amen. Kung mayroon lamang ako sanlibong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa aking nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa aking nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kalakip ng awitin. Kalakip ng awitin. Ama, patuloy po kaming lumalapit po sa iyo at sa pagpapatuloy ng aming pananambahan ay kami ay lalapit po sa iyo magpapasalamat sa mga pagpapala, biyaya, sa mga bagay na tinanggap po namin, Panginoon.
alam namin na ito'y galing po sa iyo. At ang naisin mo ng iyong mga anak na tumanggap, ang naisin mo'y ito naman ay kanilang ipagpasalamat. Panginoon, sa pagkakataong ito, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang basbas. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Ang Ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang at ng tanang sanlangitan. Ama, sa pagkakataong ito, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang bendisyon. Ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisa ng banal na Espiritu, ang siya na mag-ingat at mag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Ang Tipas Unido Church na binuo sa pag-ibig ng Diyos ay iglesyang matatag, nagkakaisa sa pananampalataya, huwaran at ilaw sa pamayanan, at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo na ang layunin ay humayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat para po sa ating mga pagbabalita ngayon pong February 21, 2021 sa atin pong naging Sunday Worship Service. Ang nagbigay po ng mensahe, Predicador June Pagsisihan, tanging awit, Sister Venice Blaza, Praise and Worship, Sister Kim Moral, Hymns Leaders po natin, Sister Grace Cayabyab at Sister Wendy Encabo, Narration Leader, Assistant Pastor Joey Talampas, at Video Editor, Brother Nuri Ordonez. Para naman po sa ating midweek service and prayer meeting sa February 25, 2021, ito po ay sa ganap na 7:30 ng gabi. Ang magbibigay po ng mensahe, Assistant Pastor June Cayabyab, Testimony, Brother JC Cayabyab, Praise and Worship sa panguna po ng ating Praise and Worship team. Hymns Leaders po natin, Sister Grace Cayabyab at Sister Wendy Encabo, at Video Editor, Brother Joshua Talampas. Makikita rin po natin sa ating mga screens ang mga magiging speakers po ng ating midweek service. Ito po ay for the month of March and April. Para po sa ating Sunday Worship Service sa darating na February 28, 2021, ito po ay sa ganap na 9:00 ng umaga. Ang magbibigay po ng mensahe, Assistant Pastor Ed Bay, tanging awit, Sister Ella Sabit, Praise and Worship sa panguna po ni Brother Erin Lantan, Hymns Leaders po natin, Sister Grace Cayabyab at Sister Wendy Encabo, Narration Leader, Sister Olin Nieva, at Video Editor, Brother Nuri Ordonez. Paalala naman po mula sa M310 Club, ang atin pong mga ika po ay maaari nating i-deposit via BPI Savings Account Number 0203-179065. Ang account name po ay Tipas Unido Church. Pwede rin po natin itong i-transfer via GCash. Ang GCash number po ay 0917-531-2614 at ang account name ay Lady Adelaide Filio. Ang deposit slip or transfer confirmation ay kunan ng picture sa phone
at ipadala as private message kay kapatid na Lady Filio para ma-record. Ang atin din pong mga ikapu ay maaaring ibigay ng cash, iabot sa tahanan ng kapatid na Dr. Nep Ordonez, laki pa ng pangalan, petsa at halaga. Makikita rin po natin ang schedule ng atin pong Bible reading and reflection para sa linggong ito. Sa lahat po ng mga may prayer requests, mangyari lamang po na makipag-ugnayan sa mga diakono at diakonisa ng inyo pong mga zones. Narito po ang kanilang mga detalye. Sa Zone 1 po, Diakonisa Grace Cayabyab, maaari niyo po siyang makontak sa 0922-853-9965. Zone 2 naman po, Diakono Genesis Neva. Ang number niya po ay 0916-716-8379. Zone 3, Diakono Erin Lantan. Pwede niyo po siyang makontak sa 0917-882-1141. Gayun din po si Diakonisa Annie Dimagila sa 0915-295-1475. Para naman po sa Zone 4, Diakonisa Eden Menjola, maaari niyo po siyang makontak sa 0961-704-4322. Gayun din po, maaari niyo rin po silang i-chat sa pamamagitan po ng Messenger app. Atin naman pong batiin ang ating mga kapatiran na magdiriwang ng kanilang kaarawan para sa linggong ito. Sa darating po na February 22, Sister Cynthia Filio, gayon din po Pastor Galing Filio, at sa darating naman po na February 27, Brother DJ Ordonez.